Ikaw! Ikaw ang manunugis! Oo! Ako nga! Kaya hindi mo masasaktan ng mga batang to! Kung ganon, uunahan ko sila. Kuya Dado! Papunta na siya sa atin! Paano kung sa simpleng pag-uwi sa probinsya para sana'y mag-relax at mag-enjoy ay magdulot sa iyo ng kapahamakan at pagdiskubre ng isang kababalaghan na ni minsan ay di mo lubos maisip na mangyayari sa buhay mo. Mga kababalaghan na akala mo'y isang panakot at mitolohiya na sa libro lang nagpapatotoo. Ako nga po pala si Dado at ibabahagi ko sa inyo ang karanasan namin ng kapatid ko noong umuwi kami sa probinsya upang sana'y magbakasyon. At ito po ang kwento namin. Grabe, Kuya Dado. Tingnan mo ang lugar natin. Ang laki na ng pinagbago. Piruin mo, bata pa ako nung lumipat tayo sa Manila. Kaya nga, mabuti na lang sementado ng kalsada. Naalala ko nung pumasok tayo sa paaralan. Sobrang makipot ang kalsada tapos pag umuulan, napakaputik. Tama ka, ang lampa mo pa nun, Kuya Dado. Kaya para kang tumae kasi nadudumihan ng putik ang short mo. Kung makalampa ka, parang hindi mo alam kung sino ang rason kung bakit ako nadudulas. Baka nakakalimutan mo. Inaalalayan kita. Sorry, pero in fairness, ang sarap balikan ng nakaraan. Pero napansin ko lang, parang nakakalbo na ang puno sa tabing kalsada. Matatarik pa naman ang mga lupain dito, lalo na dito sa Liwayway Street. Baka kasi sa paglipas ng panahon, tibagin din ang mga lupain sa tabing daan para pagtayuan ng mga buildings. Nakakalungkot. Mas gusto ko yung dati. Ganun talaga, Kuya Dado. Nagbabago ang panahon. Ay, Oh, malapit na tayong makarating. Ayan ang bahay. Manong, dyan lang po sa may gate kami bababa. Ayan. Ang sariwa ng hangin. Ibababa ko ng mga gamit natin. Keep the change, Manong. Salamat po sa paghahatid. Mag-doorbell ka na. Mukhang busy pa atang tagapag-alaga sa bahay. Tao po. Tao po. Wala ata dito ang bagong caretaker. Nasaan kaya siya? Naku, pagod pa man din ako sa biyahe. Tapos dito, pinaghihintay tayo. Tumawag naman tayo sa telepono bago tayo magbiyahe Habang hinihintay namin sa labas ng gate ang caretaker, may matandang lalaki ang lumapit sa amin. Mukha siyang palaboy base sa pananamit niya at dungis sa kanyang mukha at damit. Ngunit kahit lumapit siya sa amin, hindi namin ipinakita na nandidiri kami sa kanya. Iyo, may pagkain ba kayo riyan? Kahapon pa ako hindi kumakain. Naku, Jolly, nasan yung take-out mo nung kumain tayo sa restaurant? Ibigay mo sa kanya. Wait lang, Manong. Nasa bag ko Ito, nahanap ko na. Ito po, Manong. Sa'yo na rin po itong mineral water ko. Hindi pa to nabubuksan. Ang bait nyo naman. Maraming salamat dito Bago lang kayo rito. Hindi ho. Sa amin po ang bahay na to. Sa Manila na kami nakatira kaya caretaker lang po ang nakatira rito. Bale, nagbabakasyon lang po. Wala na rin po kasi dito ang mga magulang namin. Nasa abroad. Nagtatrabaho. Kaya pala, hayaan nyo. Kapag bumalik kayo sa Manila, titingnan ko ang bahay nyo bilang pasasalamat. Salamat ho. Wala ba kayong pamilya rito, Lo? Wala na. Matagal na akong walang kasama. Simula nung mamatay ang asawa ko.
Di kami nagkaanak, kaya wala talaga akong kasama sa buhay. Kamag-anak ho. Meron naman, pero malayo sila. Sa Negros pa. Matagal na akong walang komunikasyon sa kanila. Mauna na ako ha. Maghanap muna ako ng kabuhayan kahit papano. Salamat dito sa tinapay at tubig. Walang anuman ho. Punta lang po kayo rito kung kailangan nyo ng pagkain. Maraming salamat. Kawawa naman siya. Mukha pa naman siyang mabait. Kita mo, maghahanap pa siya ng trabaho. Imbis na manghingi pa ng sobra. Ay, nadudurog talaga ang puso ko pagdating sa matatanda. Kaya nga, hayaan mo. Pagbalik niya, tanungin natin siya kung sino ang mga kamag-anak niya. Baka may magawa tayo. Tama ka. Kaso, nasa na ba ang caretaker? Kanina pa tayo rito Ma'am, sir, nako. Pasensya na ho kayo kung ngayon lang ako. May binalikan lang ho kasi ako sa palengke. Pasensya na po kung naghintay kayo sa labas. Akala ko po kasi sa hapon pa po kayo darating. Ayos lang ho. Ang mahalaga, nandito na kayo. Nga po pala. Ako nga po pala si Edna. Yung pumalit sa dating yung caretaker. Ngayon ko lang po kasi kayo nakita kaya hindi ko po kayo nakilala kaagad. Kayo po pala yung nakita kong nakasakay kanina sa tricycle. Ako nga po pala si Dado. At ito naman ang kapatid kong si Jolly. Huwag niyo na kaming tawaging ma'am at sir. Masyadong formal. Tama ho si Kuya Dado, Aling Edna. Ang babait niyo namang mga bata. O siya, pumasok na kayo. Alam kong nagutom kayo sa biyahe. Sumunod kami sa kanya nang pumasok siya sa bahay namin. Masasabi kong alaga ang bahay. Bukod sa maaliwalas ang paligid, malulusog din ang mga halaman. Nang makapasok kami, dumiretso na kami sa kanya-kanya naming mga kwarto. Naghanda naman si Aling Edna ng kakainin namin. Nakahanda na ang pagkain. Mamaya na kayo magpahinga. Kumain na muna kayo. Di lang po kayo maalaga sa bahay. Maasikaso rin po kayo. Maraming salamat po ha. Trabaho ko po yun. Nga pala, nasan ho ang kapatid niyo? I'm here. Wait lang ha, may kukunin lang ako sa kusina. Aling Edna, kumusta naman po kayo rito? Ayos lang ho. Masaya ho akong nagtatrabaho rito. Salamat nga po pala kasi kahit sa tawag niyo lang ako nakausap, tinanggap niyo pa rin ho ako. Tiwala kasi kami kay Chang pagdating sa pagkuha ng katiwala. Nasa Bacolod na rin siya ngayon. Kaya nga po Halika po, sumabay na ho kayo sa amin. Nako, wag na po sir. Nakakain na ho ako. Manang, kayo ho ba ang nagluto o bumili lang po kayo ng pagkain? May mga nakita ho akong plastic doon sa basurahan. Pasensya na ho kung bumili ako ng pagkain. Hindi po kasi ako nagluluto kasi wala ho akong tiwala pagdating sa luto ko. Ayaw niyo po ng mga binibili. Ayos lang ho yun. At pwede po ba, huwag niyo po kaming katakutan? Hindi po kami kumakain ng tao. Oo nga Manang, habang nandito kami, ako na po ang magluluto pagkagising namin ni Kuya Dado. Mamamalengke kami. Sige po. Kasya dapat sa 4 ang iluluto mo. Baka bumalik yung matanda. Sino hong matanda? Yung palaboy na lalaki. Nakausap namin sa labas ng gate. Nakakaawa nga Alam ko pong mababait kayo pero sana ho, huwag kayong basta-basta magtiwala sa mga taong bago nyo lang nakilala. Malay nyo, modus nila pala yon. Maraming nagpapanggap na palaboy para manmanan ng isang bahay. Kung sa bagay, may point si Manang. Dami pa naman nating nakwento kanina. Hindi naman siguro. Sana. Pagkatapos namin kumain noon, nagpahinga na kami ng kapatid ko
dahil sa pagod sa biyahe. Pasado 4:00 nang magising kami. Umuulan noon kaya naisip kong magkape na lang. Wala doon si Manang kaya nanood na lang ako ng balita. Nang biglang lumabas si Julie sa kanyang kwarto na parang aligaga. Kuya Dado, anong oras na ba? Bakit? May nangyari ba? Nako, kailangan na nating umalis. Kailangan nating magpunta sa palengke. Walang laman ng kusina. Ano na lang ang kakainin natin sa hapunan? Alam mo naman na kailangan laging fresh ang luto. Kaso, malakas ang ulan. Hindi pa tayo kakain. Ulan lang yan. Dado, may kailangan ho ba kayo? Naku Manang, ano pong nangyari sa inyo? Bakit basang-basa ho kayo? Inayos ko lang ho ang hose. May butas po kasi. Magpihis na ho kayo, baka magkasakit kayo. Aalis ho kami para mamalengke. Nako, malakas pa naman ho ang ulan sa labas. Ikuha ko na lang ho kayo ng masasakyan ninyo. Huwag na po Nakalabas na siya. Ayos lang yun. Basa naman si Manang. Ang sipag naman niya. Pero, Kuya Dado, nagtataka ako. Hindi siya nagre-restock ng groceries. Nagpapadala naman tayo ng needs niya rito Malamang, mas gusto siguro niyang itabi ang pera. Tsaka mag-isa lang kasi siya rito. Hindi ganun. I mean, parang hindi nagagamit ang kusina. Walang asin, bawang, bigas. Ano pa ba? Yung mga kaldero parang hindi nagamit ni isang beses. Bumibili nga lang ng pagkain niya siguro si Manang. Kung sa bagay, may point ka. Paranoid ka kasi. Teka, mukhang may paparating na bagyo rito sa atin ayon sa balita. Oo nga no, kaya makulimlim kaninang kalangitan. Sa Manila naman, okay ang panahon doon. Kailangan nating magmadali. Mukhang ilang araw na uulan sa atin kaya kailangan nating mamili ng mga kailanganin. Natatakot ako dun sa tabing kalsada. Bakit? Nakita ko kasing may bitakang lupa. Wala pa namang mga puno doon na pwedeng sumuporta sa dalisdis ng lupa. Kaya may tendency na magka-landslide. Ikaw talaga, Kuya Dado. May mga bato namang pwedeng sumuporta sa lupa kung walang mga puno. Yan ka na naman, kabado 20 lagi. Dado, nakakuha na ako ng tricycle. Hinihintay na kayo sa labas. Sige ho, salamat po. Nang makasakay kami, iba ang dinaanan ni Manong driver. Nadaanan namin na may burol pala sa kapitbahay namin. Ilang block lang ang layo sa amin at nasa likod pa. Parang nagkakagulo pa ang pamilya nun. Kaya nagtaka kami. Ang sabi ng driver, baka raw nakuha na naman ng aswang ang bangkay. Kasi nagkakagulo. May balbal raw kasi sa lugar namin. Hindi na lang namin pinansin ang sinabi ng driver kasi hindi naman kami naniniwala sa mga aswang. Grabe, ang dami na pala talagang tao sa probinsya natin. Malapit na ata ito maging city. Siyempre, hapon na rin kasi kaya maraming nagsisiuwian. Mga estudyante at mga employees. Rush hour ang tawag natin ng ganito sa Manila. Gosh, ang lakas pa naman ng ulan. Kaya nga, dito ako kinakabahan. Saan? Itong matarik na lupang ito. Nakakaramdam ako ng kaba kasi umuulan pa. Paano kung gumuho yan? Eh di, diretso tayo sa dagat. May bangin pa naman sa gilid ng kalsada. Oo nga no, tapos may mga nakatira pa dyan sa baba. Pero hindi siguro yan mangyayari kasi matagal naman nang nakatira ang mga tao rito. Kung daanan man ito ng landslide, walang titira riyan sa baba. Sana nga, kasi may mga sign ng lupa. Kagaya ng bitak na yan, baka walang makapitan ng lupa. A-action ka agad ang mayor dito kung mahina ang kapit ng lupa na yan. Ipagdasal na lang natin na walang masamang mangyayari. Tama ka.
Halos kalahating oras din ang binyahe namin para makarating sa market. Kahit na malapit lang naman ito sa totoo lang. Dahil sa dami ng sasakyan na dumadaan, kaya medyo natatraffic. Isabay pa ang ulan. Pagbaba namin, hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Namili na kami ng kapatid ko. Marami kaming pinili para kung sakaling hindi man matigil ang ulan, at least may nakaimbak kaming pagkain. Ang bigat, Kuya Dado. Kakasya kaya ito sa tricycle? Dapat kasi namili si Manang nang malaman niyang magbabakasyon tayo. Oo, wag ka nang manisi. Nangyari na ang nangyari. Di ko lang maiwasan, Kuya Dado. Kasi kita mo, wala pa tayong masakyan. Meron yan. Oh, mga bata, andito pala kayo. Manong, ikaw pala, Ramon. Tawagin nyo na lang akong Lolo Ramon. May problema ba kayo? Actually po, meron. Wala po kaming masakyan. Oo, wala talaga. Kasi kapag ganitong malakas ang ulan, maraming nagmamadali. Iniiwasan na dumaan sa Liwayway Street. Natatakot kasi sila na baka mamaya niyan gumuho ang lupa ron. Di kasi natutukan ng mayor. Naku, Kuya Dado, totoo nga ang sinabi mo. Paano na kaya tayo rito? Baka ma-stranded tayo. Hindi ba kayo binalaan ng nagbabantay sa inyo? Ang mga taga rito, alam yan. Ay, hindi nga po eh. Dapat, nagsabi siya kaagad. Wala na tayong magagawa. Unexpected kasi ang nangyari. Ang kailangan lang natin gawin ay maghanap ng solusyon. Mabuti pa hanapan ko kayo ng masasakyan nyo. May mga kakilala naman akong driver. Kapag kasi ganitong panahon, bukod sa nag-aagawan ng mga pasahero ng masasakyan, namimili rin ng ihahatid na pasahero ang mga driver. Baka kasi pag narinig nila na dadaan kayo sa Liwayway Street hindi kayo pasakayin. Naku, salamat po Lolo Ramon. Walang anuman yon. Lalo na sa mga kagaya ninyong mabubuti. Sige, maiwan ko muna kayo. Salamat ho. Hoy, Kuya Dado, naalala ko yung sinabi ni Manang. Na huwag raw tayo basta-basta magtiwala. Baka mamodus daw tayo. Ano ka ba? Hindi nga tayo na warningan ni Manang tapos magpapaniwala ka ron. Tsaka tingnan mo si Manong Kawawa. May iba na iniwasan siya. Tapos pinagtatabuyan pa siya. Basang-basa pa siya Gagawa ba yan ng hindi mabuti? Oo nga no, nakakaawa. Sorry God. Medyo naging judgy ang taong to. Naisip ko lang, saan kaya siya matutulog ngayong umuulan ng malakas? May masisilungan kaya siya? Isama kaya natin siya? Ano sa tingin mo? Yan din ang nasa isip ko Ayan na siya. Ikaw nang kumausap sa kanya. May nakuha na akong masasakyan nyo kaso medyo mahal lang ang singil. Ayos lang ba sa inyo? Ayos lang ho, Lolo Ramon. Nga po pala, sumama na lang po kayo sa amin para may matuluyan ka. Talaga, iho? Hindi ba ako magiging abala? Hindi po. Malaki kasi ang naitulong niya sa amin. Sa ganitong panahon kailangan ko talaga ng kahit masisilungan man lang. Maraming salamat. Ako nang bahala sa mga dala niyong yan. Sumakay na kayo para hindi kayo mabasa. Kami na ng driver ang bahalang magsakay ng mga pinamili nyo. Nang matapos ilagay ni Mang Ramon at ng driver ang mga pinamili namin, ay sumakay na rin siya sa likod ng driver. Narinig ko pa siya na sinabihan ng nagmamaneho na magmadali. Dahil narinig niya sa palengke na delikado na daw sa Liwayway Street. Kinakabahan na rin ako noon at dasal ng dasal. Nakahinga ako ng maluwag noon nang makitang maayos pa ang kalsada. Nakarating kami ng maayos sa bahay.
Pasalamat sa Diyos at nakarating tayo ng ligtas. May awa ang Diyos, iho. Nga pala, saan ito dadalhin? Ipasok nyo lang ho sa may sala. Nandyan naman po si Manang. Sige. Kuy, Jolly, magbayad ka na. Ano ba yung hinahalungkat mo sa bag mo? Kuya Dado, yung ano ko. Ano? Naipasok na namin lahat ng mga pinamili nyo. Pero walang tao sa loob. Nagtawag na ako kaso wala talagang tao. Pambihira naman si Manang. Iniwan niya ang bahay na di kinakandado. Saan kaya siya nagpunta? Jolly, bumaba na tayo. Ako nang magbabayad sa driver. Ay, hindi pwede kuya. Kailangan nating makabalik. Yung wallet ko na naglalaman ng mga cards at important ID sa work. Nandun sa pitakang yun. Huwag mong sabihin sa akin na nadukutan ka. Hindi. Naalala ko, naipatong ko sa harap ng cashier. Baka mag-close ang grocery store na yan at mawala ang pitaka ko. Ayos lang sana kung mawala ang pera kaso yung mga IDs talaga ang pinoproblema ko. Kaya Kuya Dado, bumalik na tayo please. May problema ba? Mang Ramon, kailangan nating bumalik. Dodoblehin ko na lang po ang bayad kay Manong driver. Jolly, maiwan ka na lang. Kami na lang ang babalik. Hindi pwede kuya. New wallet ko kasi yun, kaya baka kung anong masabi mo sa cashier. Tsaka nasa labas ka na ng grocery kasi ikaw ang namalengke. Kaya baka hindi mo mahanap yung counter. Di ko rin kasi maalala kung saang counter ako pumila. Sige na, sige na. Sumakay na ho kayo, Mang Ramon. Paano ang bahay nyo? Pakisira na lang po ang pinto. Baka umalis lang saglit si Manang. Sorry sa kapabayaan ko. Sa susunod, mag-iingat ka na. Okay? Malapit nang dumilim ang paligid nang bumalik kami. Narinig ko pa si Mang Ramon nakausap ang driver na meron daw aswang sa may malapit dahil kumukulo raw ang langis niya. Nagtataka may mas nakafocus ako sa daan. Nang nasa Liwayway Street kami ay nangyari ang kinakatakutan ko. Bilisan mo! Gumuguho ang lupa! May sasakyan! Kumapit ka lang sa akin, Jolly. Dado! Tumalo na tayo! Hindi ko kayang tumalon, kuya! May malaking truck na sasalubong sa atin kaya talon! Hinawakan ko na noon si Julie at tumalon na. Inararo ng malalaking truck ang sinasakyan namin. Kaya napatigil ito. Kahit na masakit ang binti ko ay tumayo ako at pinuntahan ko si Julie na nooy nanghihina na rin. Halika na! Magkaabutan tayo ng landslide dito! Kuya, hindi ko na kaya. Kailangan mong kayanin! Inalalayan ko ang kapatid ko upang makatayo at nagmadali kaming lumayo sa kalsada na yon. Marami rin ang nagtatakbuhan dahil nakikita na namin ang lupa na pumapadaos-dos pababa ng kalsada. Nang malagpasin namin ang matatarik na lupa sa Liwayway Street, ay nabunggo kami ng mga taong nagsisitakbuhan din. Dahil doon, nabitiwan ko si Julie. Dado! Tumakbo pa kayo! Kailangan nating makalayo rito! Babahayin tayo ng putik rito! Kuya! Kuya Dado! Tumakbo ka na rin! Jolly! Susundan ko siya! Kuya! Takbo! Jolly! Nawala na siya sa paningin ko dahil sa dami ng taong tumatakbo at nakaharang sa daanan. Wala na akong magawa kung hindi tumakbo na rin. Umasa ako na sana'y ligtas na makakaalis ang kapatid ko roon. Nang makarating kami sa ligtas na lugar, ay siyang dating naman ng mga rescuer. Hinanap ko ang kapatid ko sa mga nagsitakbuhan kanina. Pero wala siya.
lumapit na ako sa rescuer upang humingi ng tulong. Sir, tulungan niyo ako. Nawawala po ang kapatid ko. Parang awa niyo na. Gagawin po namin ang makakaya namin para mailigtas ang mahal niya sa buhay. Kaya sa ngayon pakiusap ko, tumabi po muna kayo para magawa namin ang trabaho namin. Dado! Nasaan ang kapatid mo? Hindi ko po alam. Bigla na lang po siyang nawala sa paningin ko nung nagtatakbuhan kami. Hanapin natin siya dito. Baka nandito lang siya. Natatanaw ko pa kayo nung magtakbuhan kayo. Hinanap ko na po siya rito, Lolo Ramon. Kaso, hindi ko po talaga siya nakita. Natatakot ako na baka nadapa siya. Siguro, kailangan ko siyang balikan. Nahihibang ka na ba ha? Hindi pa tumitigil ang landslide. Baka mamaya, ikaw pa ang mailibing ng buhay dyan. Halika, hanapin natin ulit siya. Baka naririto lang siya. Lolo Ramon, anong nangyayari sa'yo? Huwag kang mawala ng pag-asa. Mahanap mo rin ang kapatid mo. Ligtas siya kaya huwag ka nang umiyak dyan. Hindi ko po kaya na mawala ang kapatid ko. Nag-iisang kapatid ko lang po siya. Kaya kailangan mong magpakatatag. Ano't ano man ang mangyari. Magtawag lang tayo sa itaas at umasang walang masamang mangyayari. Pag ganitong mga panahon, Jack, magsisilabasan na sila. Sino ho? Mga nilalang na nag-aabang lang na sumapit ang dilim upang sumalakay. Lolo Ramon, hindi po ito oras para makipagbiruan. Siguro nga'y hindi ka naniniwala sa mga nilalang sa dilim. Pero tingnan mo ito. Bakit kumukulo yan? Ano pong klaseng tubig yan? Isa itong langis. Kumukulo lang ito kapag may aswang sa paligid. Bakit ho may ganyan kayo? Dahil isa akong manunugis mismo. Hanggang ngayon, nanunuligsa ako ng aswang dahil mga salot sila. Sila ang naging rason kung bakit nawala ang bangkay ng asawa ko nung naglalamay kami. Dahil sa mga pesteng balbal na yan na nakatira noon sa Initaw. Kahit sinabi yon ni Lolo Ramon, hindi ko pa rin sineryoso ang sinabi niya. Naisip ko na baka nililihis niya ang atensyon ko upang hindi ako mag-alala sa kapatid kong si Julie. Marami pa siyang sinabi tungkol sa aswang pero hindi ko na siya maintindihan. Hanggang sa mapansin ko ang pamilyar na babaeng malapit sa mga rescuer. Manang Edna, teka lang po. Lolo Ramon, mukhang nandito rin si Manang. Dado, hoy, huwag kang lalapit sa kanila. Naaabala mo ang trabaho nila. Manang Edna, Manang. Bakit kaya hindi siya sumasagot? Sir, pwede po bang doon na kayo? Kailangan niyo pong makalayo rito dahil lalala po lalo ang baha. Huwag na pong matigas ang ulo. Nandito po si Manang Edna, yung caretaker namin. Saan po? Ayan, sa likod ng... Likod ng? Wala namang babae riyan. Lahat po, mga rescuer ang nandito. Kanina lang andyan siya eh. Nakita ng dalawa kong mata. Nawawala po ang sinasabi niyong kapatid niyo kanina at yung manang na tinutukoy niyo. Umasa po tayo na ligtas sila. Kaya sir, sana ho, makinig naman po kayo sa akin kung ayaw niyong pati kayo'y mapahamak. Halika na, Dado. Walang magagawa ang pagiging padalos-dalos mo. Pero nakita ko talaga si Manang Edna. Mukhang nasisiraan na ata ako ng bait. Naintindihan kita. Kapag ganitong sitwasyon, kailangan nating pag-isipan ng maayos ang mga susunod nating kilos. Iniisip ko lang po kasi, paano kung napunta siya sa kung saan? O di kaya naipit, tapos inaantay niya ako? Ang hirap isipin, may awa ang Diyos. Ngunit kapag tumigil ang ragasan ng lupa, pangako ko sa'yo, susungin natin to. Mahanap lang ang kapatid mo. Salamat ho. Umasa ako sa sinabi ni Mang Ramon.
Hindi kami umalis sa lugar na yon kahit pinapapunta na kami sa isang ligtas na lugar. 10:00 ng gabi, nanginginig na ako noon sa lamig. Pero si Lola Ramon, nanatili pa rin siyang matatag. Mabuti na lang, pagsapit ng 8:00 ng gabi, tumigil ang landslide. Marami ang mga na-recover na bangkay, ngunit wala doon ang kapatid ko. Sir, wala ho ang kapatid ko sa mga na-recover nyo. Hindi pa po kami tapos. Pero kailangan po namin magpahinga. Hihintayin po namin ang re-responde pang rescuer. Humingi na po kami ng tulong sa Karatig Bayan. Dado, halika. Kausapin kita. Lolo Ramon, gagalaw na ho ako. Tutal, tumigil na po ang landslide. Yun din ang sasabihin ko. Natatakot kasi ako na baka maunahan tayo ng umaaligid na balbal. Hindi naman sa pinag-aalala kita, Dado. Kaso, hindi rin natin pwedeng isalang-alang ang ganong mangyayari. Ano pong balbal ang sinasabi nyo? Mga aswang na kumakain ng bangkay, iho. May ganun po ba sa panahon ngayon? Lolo, wag nyo na pong dagdagan ang iisipin ko. Ang mahalaga sa akin ngayon, mahanap ang kapatid kong si Jolly. Kaya nakikiusap po ako na wag nyo na po yan babanggitin sa akin. Mas lalo lang po akong nag-aalala. Maniwala ka man sa hindi, pero totoo sila. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan. Sana hindi nga nakasama sa mga nailibing ng buhay sa landslide ng kapatid mo. Hindi ko po isipin na wala na ang kapatid ko. Kailangan kong mahanap siya kahit anong mangyari. Kung ganoon tayo na. Heto ang flashlight. Palihim kong kinuha kanina sa mga rescuer. Sige ho, tayo na ho. Jolly, parating ng Kuya Dado mo. Sir, bawal ho dyan. Bumalik ho kayo rito. Hoy! Nako, sinusundan niya tayo. Kailangan nating tumakbo, Lolo Ramon, at baka maabutan niya tayo. Dali, sa kaliwa tayo. Dumaos-dos ka pababa. Sumunod ka sa akin. Hoy! Kayong dalawa! Bumalik kayo rito! Delikado riyan! Hinabol nila kami, subalit hindi kami nagpaawat. Mabuti na lang hindi malalim ang bangin dahil na rin sa putik. Wala akong naging pakialam kahit na naliligo na ako sa putik. Ang mahalaga, mahanap ko ang kapatid ko. Nakasunod lang ako kay Lolo Ramon nang makababa kami. Kahit nahihirapan kaming maglakad sa putikan. Jolly! Jolly! Nasaan ka na? Nandito ang Kuya Dado mo. Pakiusap. Sumagot ka. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Paano natin mahanap ang kapatid ko kung mananahimik tayo? Basta, tumahimik ka muna. Kapag may nakita kang nilalang na may mahahabang balahibo at matutulis ng ngipin, hampasin mo nito. Ano po yan? Buntot pagi ito na binabad sa bawang at holy water. Tandaan mo to. Huwag na huwag kang matatakot sa nilalang na yon. Dahil nga bangkay lang ang kinakain nila, pero kaya pa rin nilang makapanakit ng buhay. Kahit hindi ako naniniwala, sige ho, bilang pasalamat sa pagtulong nyo sa akin. Teka, may naririnig ho ako. Mukhang may tao. May tao nga. Doon sa baba. Jolly, andyan na ako. Ayan. Sinasabi ko na nga ba, may mga tao doon. May 4 na tao ang humihingi ng tulong. Nababalutan sila ng puti kaya hindi namin sila nakilala. Nang makalapit kami, nakaramdam kami ng panghihina nang madiskubre ko na wala sa kanila si Julie. Pero sinubukan pa rin namin silang tulungan para makarating sa taas. Nang makita sila ng mga rescuer, ay saka kami bumalik ni Mang Ramon. Bago kami ulit masita. Pasensya na ho, Lolo Ramon, kung kailangan yung madamay rito.
Imbis na nagpapahinga kayo nandito kayo. Sinasamahan akong magtampisaw sa maputik na lugar na to. Sanay na ako, iho. Basta ang mahalaga, mahanap natin ang kapatid mo. Teka lang ho, parang dumadaos-dos po ako. Kumapit ka sa akin, Dado. Huwag kang mag-alala. Susundan kita. Sinasabi ko na nga ba sa inyo? Tatawag ako ng mga kasamahan ko para bumaba riyan. Lolo, huwag na po kayong sumunod. Susundan kita, Dado. Susunod ako. Tuluyan na akong dumausdos sa baba. Mabuti na lang at hawak ko ang flashlight. Nakarating ako sa mga bahay na natabunan mismo ng mga putik dahil nararamdaman ko ang mga bubong na gawa sa yero. Mabuti na lang at hindi ako bumaon sa putik. Subalit nahirapan akong iahon ang kalahati ng katawan ko sa putik. Nang bigla akong makarinig ng isang kakaibang huni na para bang nanggagaling sa isang mabangis na hayop. Kaya mabilis kong iginala ang liwanag ng flashlight sa paligid. Saan ba nanggagaling ang tunog na yun? Teka, ano yung naghuhukay? Tao ba to? Malaking aso? Bakit parang singlaki ng tao ito? Kung isang aso, hindi naman ito tao kasi mahahabang balahibo nito. Anong klaseng nilalang yan? Sino yan? Bakit nagsasalita? At bakit pamilyar ang boses? Tao! May buhay pa palang tao rito. Hayop! Kumarap pa talaga. Isa palang aswang! Istorbo ka sa paghahanap ko ng pagkain. Hindi ako pwedeng matakot. Yung buntot pagi. Hawak ko nga pala. Sige, lumapit ka. Talagang malilintikan ka sa akin. Dapat pala, inuna na kita. Anong pinagsasabi mo? Puro kasatsat. Etong sayo. Humanda ka. Hindi ka makakatakas sa akin. Kung ganon, hindi rin ako papatalo sa'yo. Eto pa! Kahit napuruhan ko na siya'y hindi pa rin siya nagpapatalo. Pinanlisikan niya ako ng mga mata habang nagpapakawala ng malalim na paghinga. Bumuwelo siya at muli niya akong sinugod. Inisip ko ang mga sinabi ni Lolo Ramon na huwag matakot sa aswang, kaya inihanda ko ang aking sarili sa mga susunod pang mangyayari. Hindi ako papayag na hindi kita mapatay. Sige, subukan mo. Akala mo, natatakot ako sa'yo. Kung ganon, humanda ka. Hayop ka! Huwag mong kakagatin ang braso ko! Ayaw mo kong tantanan, ha? Etong sa'yo! Ang higpit ng pagkakakapit mo sa akin! Let's ka! Bibitawan mo rin pala ako. Akala mo, titigilan kita. Bumalik ka rito! Ano akala mo sa akin, bobo, para sumunod sa'yo? Hoy! Nasaan ka? Huwag mo kong taguan! Ang bilis niyang makapagtago. Pero sigurado ako, nasa tabi-tabi lang siya. Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo ako! May tao ba riyan? Boses ng kapatid ko yun, ha? Jolie! Ikaw ba yan? Kuya Dado, si Julie to. Madilim dito. Hindi kita makita. Tulungan mo ako. Nandyan na ako. Nasaan ka ba? Andito ako. Sundan mo ang boses ko. Ayan, nakita na kita. Palapit na ako. Huwag kang gagalaw.
Salamat sa Diyos at buhay ka. Salamat kuya at hinanap mo ko. Akala ko nga mamamatay na ako. Mabuti na lang hindi ako lumubog sa putik at masama sa lumulubog na lupa. Ang mahalaga, buhay ka. Kuya, may mga matang nakatingin sa atin. Nanlilisik at ang pupula. Anong mapupula Mamamatay na kayo! Kuya, may halimaw. Anong klaseng nilalang yan? Balbal ang tawag sa kanila, Jolie. Isa silang uri ng aswang. Kuya, baka kainin tayo niyan. Hindi. Hindi sila kumakain ng buhay. Tama ka. Kaya papatayin ko na kayo para maging pagkain ko na. May pasalda kayo. Hindi mo sila masasaktan. Ako ang harapin mo. Hinataw ni Lolo Ramon ng buntot pagi ang aswang. Mabuti na lang may isa pa siyang dalang buntot pagi. Kahit medyo lubog kami sa putikan, nagawa pa rin niyang habulin ng aswang na nooy nanghihina dahil sa pagkakahataw. Ikaw ang maluluges! Oh! Ako nga! Kaya hindi mo masasaktan ng mga batang to! Kung makapagsalita ka ay parang may kakayahan ka para maipagtanggol mo sila. Nakikita mo ba ang pagitan nating lahat? Ang layo mo sa mga taong pinoprotektahan mo. Di hamak na mas malapit ako sa kanila kumpara sa'yo, tanda. Tingnan ko ang yabang mo. Kuya Dado, pupunta siya sa atin! Dado, yung buntot pagi. Mahihirapan akong makalapit sa inyo. Gamitin mo ang buntot pagi. Papatayin niya tayo, Kuya Dado! Akala mo makakalaban ka? Tao ka lang kaya wala kang panama sa akin. Akala mo lang yun. Para sa kapatid ko. Kaya kitang labanan. Kaya etong sa'yo. Tama yan, Dado. Patayin mo ang aswang. Papunta na ako dyan. Nang makita kong papalapit na ang aswang sa amin, hinampas ko siya kaagad. Ang kaso, naiwasan niya. Paulit-ulit ko yung ginawa upang hindi siya makalapit sa amin. Nang may inabot sa akin si Julie. Kuya, itong balisong. Gamitin mo para sa halimaw na yan. Mabuti na lang at hindi ko nakakalimutang dalhin yan. Akin na. Nahihirapan na kasi akong hampasin ang punyetang aswang na to. Sige, bitiwan mo na ang buntot pagi. Walang silbi yan. Papatayin na kita. Sige, lumapit ka kung matapang ka. At talagang nagtatapang-tapangan ka. Akala mo mapupuruhan ako ng balisong na yan. Palapit na ako. Asintahin mo sa puso gamit ang balisong, Dado. Mamatay ka na. Kuya! Nasaksak ko noon ang aswang sa dibdib at balak ko sanang saksakin siya ulit. Nang biglang tumama sa mukha ko ang liwanag ng flashlight. Kaya natigil ang pagtangkang pagsaksak ulit sa aswang. Aswang! May aswang! Huwag mo siyang tutukan ng ilaw. Masyadong maliwanag. Ha? Nasaan ang balbay? Nawala ang aswang. Nakatakas siya matapos masaksak. Kuya, ayos ka lang ba? Nasugatan ka pa niya? Sayang. Nawala ang focus ko sa aswang. Nakatakas tuloy. Okay lang yun. Nakita kong nasaksak mo siya sa dibdib. Bandang puso pa nga. Ayos lang kayo. Ayos lang ho. Kaso po, yung aswang hihina ang aswang na yon. Dahil naitusok mo ang balisong na yan sa kanyang dibdib. Kaso, nag-aalala pa rin ako. Hindi ako sigurado kung sapat ba yon para tuluyan siyang mamatay. Kasi kung hindi, delikado na lalo ang mga buhay nyo. Pasensya na kayo. Mukhang hindi pa ako nakatulong. At naudlot ko pa ang pagpatay mo sa aswang. Nabigla kasi ako nang makita ko siya. Akala ko, katang-isip lang ang aswang. Okay lang yun at wala na tayong magagawa. Kinilabutan tuloy ako. Dumating na ang mga rescuers sa Karatig Bayan.
Sila ang aalili sa amin sa paghahanap ng mga biktima sa landslide. Kaya bilang ganti, ako na ang maghahatid sa inyo sa evacuation center para makauwi kayo bukas ng ligtas. At saka para magamot na rin yung mga sugat nyo. May mga volunteer health workers dun. Yun ba ang tinutukoy mong evacuation center? Yung sa auditorium sa Mahayahay? Tama po kayo. Kung ganun, makikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Ihatid niyo muna kami sa bahay kasi andun yung caretaker sa bahay namin. At ang iba pa naming gamit na kakailanganin namin. Malapit lang naman ang bahay namin sa sinasabi mong evacuation center. Sige po, bilang bawi ko na rin sa inyo. Salamat ho. Nang makakuha ng sasakyan si Donato para sa paghatid niya sa amin, ay binigyan muna siya ng mga kasamahan niya ng balot para dagdag lakas daw niya. Kaso hinatid muna niya kami sa bahay bago kainin yun. Asan ang bahay nyo? Diyan lang po. Yan pong may pulang gate. Yun! Pwede na kayong bumaba. Nakabukas ang pinto ng gate. Oo nga kuya. Wala pa ba si Manang? Ako na muna ang papasok. Baka mamaya niyan nilooban kayo. Ako na po, Lola Ramon. Wag na. Kaya ko na to. Sumunod lang kayo sa akin. Ang aswang! May aswang! Bakit nandito ang aswang na to sa tabi ng bahay natin? Magbabayad kayo sa... At nagbabanta ka pa? Hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Dahil ako mismo ang papatay sa'yo. Nagulat kami nang ibuhos ni Donato ang hawak niyang asin at suka na sana'y ipangsasawsaw niya sa balot na kakainin. Kitang-kita namin kung paano umusok ang katawan ng aswang at nagkikisay. Napasigaw ang aswang kaya pinaghahampas siya ni Lolo Ramon ng buntot tagi kaya tuluyan na itong nawala ng hininga. At dahang-dahang bumalik sa anyo nito bilang tao. Manang Edna, kayo ang aswang. Hindi ako makapaniwala na siya pala ang balbal na umaatake sa atin. Paano nangyari yun? Kaya pala kanina pa kumukulo ang kwintas ko habang papalapit tayo sa bahay nyo. Dahil sa inyo pala naglulungga ang aswang na to. Grabe, hindi ako makapaniwalang nakapatay ako ng aswang. Kailangan kong tumawag ng re-responde para makuha ang bangkay na to. Teka lang, alalahanin mo ang sasabihin mo. Dahil baka hindi ka nila paniwalaan kapag sinabi mong aswang siya. Ang sabihin mo, natagpuan siyang patay dito sa gilid ng bahay. Huwag po kayo mag-alala, alam ko po ang ginagawa ko. Kuya, sa evacuation center na lang tayo matulog hanggang sa makauwi tayo. Hindi ko kayang manatili sa bahay na to. Lalo na't pinamugaran ng aswang. Para na rin tayong nag-alaga ng halimaw sa pamamahay natin. Wala naman tayong alam na siya palang aswang. Ang mahalaga, nabawasan ang salot dito sa lugar natin. Parating na, naitawag ko na sa mga pulis. Maghintay lang tayo sandali para makuha ang statement nyo bago nila kunin ang bangkay. Naghintay kami hanggang sa makarating ang mga pulis. Sinabi namin ang natagpuan namin ngunit di na namin sinabi ang tungkol sa aswang. Kinuha nila ang patay na katawan ni Manang Edna bago kami pumunta sa evacuation center. Si Lolo Ramon na ang pinag-iwanan namin sa bahay. Bukod sa wala na siyang matirahan, ay mapagkakatiwalaan pa siya. Si Julie rin naman, gusto na niyang makarecover sa Manila. Kaya nag-decide na lang kami na umuwi na. Salamat, Lolo Ramon, sa pagkuha niyo ng wallet ko sa store. Sinamahan niyo pa talaga ang kuya ko kahit saan siya magpunta. Walang anuman yun.
Tsaka malaking tulong din kayo sa akin. Para na rin nagkaroon ako ng mga anak sa katauhan nyo. Ituring nyo na po kaming mga anak. Bibisita rin po kami sa inyo. O di kaya tatawag lagi upang mangumusta. At nga po pala, may budget po kayo buwan-buwan sa amin. Make sure na ibili nyo po yung iluluto nyo buwan-buwan ha. Huwag niyong gayahin si Aling Edna. Akala namin nagtitipid. Ibang pagkain pala ang trip niya. Kawawa yung mga nabiktima niya. Kayo talaga. O shit, baka maiwan kayo sa flight ninyo. Sige ho, Lolo Ramon. Mag-iingat ho kayo rito. Kayang-kaya ko ang sarili ko. Bye-bye ho! Hindi iyon ang naging huli naming pagkikita. Nagkaroon kami ulit ng bakasyon sa probinsya. At sa pangalawa naming pagbabakasyon, kasama na namin ang mga magulang namin. Maayos na rin ang Liwayway Street kaya hindi na to nadadaanan ng landslide. Sa ngayon, wala na si Lolo Ramon at nandun pa rin ang bahay. Nakatayo at nananatiling bahay bakasyonan namin sa tuwing umuuwi kami sa Ilagan. At sa tuwing bumibisita kami roon, naaalala namin ni Julie ang karanasan namin noong kami lang ang umuuwi ng probinsya.